tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Game? Questions o opening statement? Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act if Mr. Hernandez truly stands by his allegations. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Sir, hindi nakita niyo intention. Ba't kayo sana gano'n ni Hernandez? I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Sir, it is not true na nagpa-allocate kayo na about 335 million? Yung sa 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it, yung paulit-ulit na yung sinasabi na hindi kasi? Parang alluding to kahapon sa nangyayaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. But sa House kayo, paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi... Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina napanood niyo yung... A little bit. Anong unang niyo, sir? Parang napamura kayo or what? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act.
Pero claim niya dumaan kay, sa claim niya ay si District Engineer Alcantara ang nagsabi. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dinenay niya yung kay Senator Joel, dinenay din niya yung sa akin. Oh. So, kinukolekta magkakalala daw kayo nung Maynila pa? Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Eh kung drug lord yun, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yun o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan niyo ba ng kaso? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? I will have to talk to my lawyers. Will you confront him sa next hearing? If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. Sa PNP Custodial Center na daw, sir. I do not know. Sabi ni Esco Soto, nagkaroon ng agreement ni Speaker. I do not know. Well, if he's going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Pero sir, totoo yun, sir, na meron kayo talagang pa-allocate na pondo sa Bulacan or wala? As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo nagdating, sir, ng budget? No. Wala? No. Ever? No. So, ni-check niyo na, sir, yung GAA na wala kayo doon na? Yes, I think so. I told my staff to check on it. Pero sir, saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao na yun. I asked him kung siya yung Marvin D. Guzman, alias dun sa, ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niyan. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi dun sa DPWH kay Bryce Hernandez eh. Yung mga picture na, sir, ng pera, ang dami. Imagine. Ano yung initiative lang yun ni Bryce? So, may 1,000 good niya na nagkita pa. Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in the GAA. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan niya, nakalagay dyan. 2025 GAA. Nag-requested po siya na item sa GAA. Sir, kayo po nagpasok nun, yung item na yun, sir? Ano? Anybody pwede naman mag-choose kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan. Nasa GAA lahat yan. Kaya sir, kung pwedeng ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo ano yun. I don't know. No, it's not me. Wala kayong talaga nagpa-allocate na gano'n. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang, binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Pero ano lang yung take mo na mukhang gantihan yung nangyayari matapos pangalanan yung mga congressmen kahapon? Hindi po mga senador sa kabilang part. Well, your guess is as good as mine. Which is? Baka nagagantihan na lang. Sir, do you think okay pang magpatuloy yung mga hearings sa Congress, saka dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know what, as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pinalitan na din yung Chloe Winchell. Yes, of course. And welcome development, sir, na si Lacson na Oh, yes. Si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, you will be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. Napag-meeting na. So, wala
ba sa majority, sir? Not as of this moment. Sir, sino-sino kayo sa minority? Siyam. All sir, yun lahat ng bumoto kay Senator Soto. Lahat yung mga hindi bumoto. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Tapos sir, siya, minority leader. Si Senator Alan. Yeah. Sino deputy minority? I think si Senator Marcoleta. Ano po yung committee na ina-offer po sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, Committee on National Defense, ibibigay na kay Senator Bongo. Hindi ko alam. Maybe. That's the yan ang prerogative na majority. Wala kang hindi na Committee. Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then. Si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority binibigay sa minority. Ganun talaga. Sa bagong minority block, paano mo di-describe? Hindi naman maging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Na lumantad din sa hearing. Sen, lumantad din po sa hearing rin sa House na may convo po si Vice Fernandez with a certain Beng Ramos. Okay. Yung convo po is about nga dun sa kukunin na yung pera. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang? Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Sir, sino yung BRT chairman? Blue Ribbon? Plantilla sa Blue Ribbon. Hanggang Yes. sa Blue Ribbon. Yes. Oo. Hindi ko siya tatanungin, pagpapaniwalagan din yung parang case. Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. O possible na siyang may transaction. Nakausap niya na siya doon. No. Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? Ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto. She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Si Bryce. Oh, kita mo sinungaling ang hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Pero so itong si Bryce, kakilala mo na siya ever? I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila under division chief, under division head during the time of my dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Pero hindi niyo kayo nakilala? Well, no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. Lahat nung inibita ko ng birthday ko, mga 60th birthday ko, inibita ko lahat yung mga cabinet members. Not only si Secretary Laguesma. Siguro sumabit siya sa isang kaibigan, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. So, picture. So, your confidence, sir, na hindi man
naniniwala yung partner na nangyari. Of course, I'm confident. Napakasinungaling yan. Kita mo. Sa investigasyon lang kahapon, sa Senado, lahat pointing at him, towards him. Nung in-interrogate ko siya tungkol sa mga talo niya sa casino, yung ID niya sa casino, dinideny niya. Lahat dinideny niya. Pero may record ng Blue Ribbon Committee, may record si Senator Marcoleta, yung mga losses niya sa casino. So, dito sa mga nagiging development rito, ano nakikita niyo kainat na ng mga investigations ng House and Senate about anomalous flood control? Alelen? Ano nakikita niyo kainat na? Well, sana may makulong talaga. Ako, I really want to ferret out the truth. That's why I am diligently attending the Senate hearings in the Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talagang main culprit. Sino talagang ang demonyong nagpasimuno nito. Hindi ka magpe-privilege speech mamaya about this? Maybe tomorrow kasi magpi-privilege speech si Senator Ping and San Joel. Maybe kasi dalawa-dalawa na. Maybe tomorrow. Sir, nagkausap po kayo ni Senator Joel about this? Kasi medyo pareho kayong napangalanan naman siya. Right? Hindi pa kami nagkakausap. Flood mitigation structure including pumping station and floodgate phase 3, Barangay Carillo, Agonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4, plus 204 to Station 4, plus 354, at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3, plus 036
to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawi, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawi River flood mitigation structure at Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan, with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River flood mitigation structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, also with an amount of 75 million pesos, and all in all with a total of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount, and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction, si Engineer JP Mendoza. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogado. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Maraming salamat po.